pumaslang sa aking ama. Walang iya ka. Anong karapatan mo? Hindi ako bingi. Inay! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Katulad ng mga yan! Ilabas mo si Crispin! Hanapin mo yung anak mo! Kasama nila yung... Maria, anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa paulit-ulit na pagbabasa ng sulat at liham ni Crisostomo? Hindi po, Papa. Ngunit sa mga sulat niya, pag aking binabasa, puso't kaluluwa nanlalambot sa sobrang saya. Kung gayoy, may maganda akong balita at tsak na ikatutuwa ko. Ano po yun, Papa? Dahil may isang Ginoo na uuwi dito sa Las Pilipinas galing sa Europa. At ang Ginoong yun ay si Crisostomo, ang iyong nobyo, Maria. Talaga po, Papa? Hindi mo ba kayo nagbibiro? Papa, pagkin niyo ko. Hindi ba ito panaginip na madalis ba? Ang pagbisita at pagkakasalubong. Sa isang malaking hapagkainan, naroon ang mga panauhin na Kapitan Tiago. Mararangyang pagkain, mahabang mesa, at mga kasuotang marangya. Isang piging para kay Ibarra. Ngunit sa isang sulok ng silid, nag-uusap ang mga pare, Padre Damaso, Padre Salvi tungkol sa kanyang pagbabalik. Hindi lingid sa mga mata ni Ibarra ang malamig na tingin ni Padre Damaso. Sa halip, nabati ng pagkakaibigan ang kanyang pagdating, ay sinalubong na mapanghusgang salita at mapanuyang biro. Tahimik si Ibarra, ngunit sa kanyang matay makikita ang unti-unting pagkakadismaya. Mga mangmang talaga mga didyo at pinatunayan niyo ng 20 paglilingkod ko sa San Diego. Mga walang modo at nakakainis. Hindi man alam kung paano mangumpisal. Damaso, tayo nasa isang bahay ng San Quintin. Ba, ano naman ngayon? Totoo naman sila. Buenas noches sa inyong lahat, mga amigos. Kinagagala ko palang makilala ninyo ang anak ng aking lumang kaibigan na si Crisostomo, diba? Buenos dias sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong mga sinabi. Pero nagkakamali ka. Hindi ko kaibigan ng iyong ama. Paumanhin po. Paumanhin na, ngunit ako'y lilipan na. Ang katotohanan tungkol sa ama. Sa isang malungkot na gabi, habang naglalakad si Ibarra sa lansangan, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Sa mga matang puno ng lungkot, ibinunyag nito ang matagal na niyang kinikimkim na lihim. Ang pagkamatay ng ama ni Ibarra sa bilangguan. Ako'y humihingi ng tawad, hindi ko na ipagliban ang iyong ama, ani Ibarra. Hindi makapaniwala si Ibarra, ang kanyang mga palad ay kumuyom sa galit. Tila gumugulo ang mundo niya sa biglang balitang iyon. Ang kanyang ama ay pinagmalupitan, ikinulong at pinahirapan dahil sa paninira ng isang taong may kapangyarihan. Ang kanyang puso ay pinanahan ng galit hindi kayang supilin. Buenas noches, Tito. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ginoo, hindi po kayo nagkakamali. Meron akong nalalaman tungkol sa iyong ama. Ano ang iyong nalalaman, Teniente? Ang iyong ama ay isang mabait at matanungin na tao. Ang kaso lang, meron siyang mga kaaway. Ang mga kaaway nito ay may impluwensya. Sino itong hayop na pumaslang sa aking ama? Muling pagkikita. Sa isang tagpo ng pagbubuklod, nagtagpo muli ang dalawang pusong matagal nang naghihintayan. Sina Maria Clara at Ibarra ay nagtagpo sa ilalim ng lilim ng isang punong akasya. Hindi ka nagbago, bulong ni Maria Clara. Ngunit ang mundo nag-iba, sagot ni Ibarra. Nakapulupot ang kanilang mga kamay. Ngunit sa kabila ng pag-ibig, dama nilang pareho ang agwat na unti-unting nabubuo.
Sa pagitan nila, sa puso ni Ibarra, may misyon sa puso ni Maria Clara. May takot ang kanilang mga matay puno ng damdamin, ngunit may aninong bumabalot sa kanilang kinabukasan. Krisostomo aking iniiwan. Sa dinami-rami ng marikit sa Europa, bakit hindi mo ako nakalimutan? Maria, hindi kita makakalimutan. Oo, maraming marhit sa iyo pa. Pero ikaw lamang ang marhit na aking iniibig. At sa sa ganda ng iyong tinig, paulit-ulit kong naririnig sa aking tenga. Ang hinagpis at galit. Isang araw, bumisita si Ibarra sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pagdating, ang lupay wala ng bakas ng nicho. Walang lapida, walang tanda. Doon niya nalaman ang bangkay ng kanyang ama ay itinapon lamang sa ilog. Ang kanyang puso'y halos pumutok sa galit. Padre Damaso, isa siyang banal sa mata ng lipunan, ngunit halimaw sa puso ni Ibarra. Sa kabila ng pagkontrol ng damdamin, naniningning ang mga mata ni Ibarra ng puot mula sa puntod. Siya'y bumalik bilang taong hindi na kayang patawarin ang may sala. Walang yaka, anong karapatan mong gawin yun sa aking ama? No, hindi ako gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Walang iba, kundi si Padre Damaso. Ina at ang mga anak. Sa isang barong-barong, si Sisa ay nag-aabang. Ang kanyang mga matay na nililimahid sa puyat at pag-aalala. Dumating si Basilio, duguan ang kanyang tuhod at kanyang mga matay puno ng takot. Si Crispin, hindi ko na siya nakikita, Anya. Niyakap ni Sisa ang kanyang anak. Tila kanyang kinukupkop ang lahat ng sakit ng mundo. Sa kabila ng gutom, pagod at pang-aapi, tinuruan niyang lumaban ang kanyang mga anak. Ngunit sa mundong ito, tila walang saysay ang kanilang kabutihan. Ang kahirapan ay hindi na lang pisikal. Ito ay paninindak sa kanilang dangal at pagkakait sa kanilang karapatan.